Oo, kasi ano dito, di 4 eh, no? Yon, magandang araw mga kalarga na at muli po nandito tayo sa ating bagong-bagong episode, ang episode 22, kung saan ang pamagat ng ating episode na to walang iba kundi ang Among the Thorns. Ang gandang episode nito, partner. Yes, oo. At eto, maraming nag-aabang Yes, ng ating guest ngayon. Ang daming nag-request at eto na po, eto na. Halos lahat yata ng episode natin may request to sa Nasa ating comment bisita section, na to. Makikita mo, si Ma'am Osang naman. Oo, sige, pabatiin muna natin ang ating bisita ngayong araw na to. Walang iba kundi si Ma'am Osang de la Cruz. Magandang araw po sa inyo, mga podcast larga na. Yun talaga na. At napagbigyan sila, partner, ano, dito sa ating episode ngayon dahil talaga namang hinahanap-hanap to at Eto na, andito na tayo. Oo. So, ayan po, napagbigyan po kayo at nandito po ang ating bisita, walang iba kundi si Madam Osang. At eto, tatanong ko lang muna, partner, ha? Sige. Sa mga hindi nakakakilala kay Madam Osang, ano nga po pala ang ating tunay na pangalan, bang? Ako po si Josefina de la Cruz. Josefina. Eto na partner, Josefina. Ang daming hindi pa panigurado nakakaalam. Yung paano po ba tayo tinawag na Osang? Ayun. Well, actually, kasi Josefina, kasi Rizal Day ako. Rizal Day ang birthday ko. So, kinuha kay Jose. Now, it started out na Josie, Osi, ganun talaga. Since sa Chinese kasi, ang C is patay. So, parang naging Osang. So, nakasanayan na. Lalo na, meron akong pinsan na medyo, Henny. Kaya, binabae. Kaya, Osanga. Ganon, lagi ko naging kabarkada ko. Osang, ganon. Kaya ganon, nakasanayan na Osang. So yung pinsan mo talagang may dahilan kaya naging Osang yung pangalan po. Bumagay naman. Bumagay. Bagay sa sport natin, sa industriya natin, partner. Osang. Osang. Tsaka may kilala tayong Osang. Maputi rin. Maganda. Oo. Actually, hindi ko alam na ganun pala ang kwento ng pangalan ni ma'am. Dahil akala ko dun mismo sa isang artista Artista. Di ba? Tinawag na Osang. Akala namin dun. At ayun na nga, partner. No? Alamin muna natin kunting sa background ni Ma'am Osang. Paano, bago tayo magsimulan sa sports natin, ano muna po yung pinagkakaabalahan natin? Well, noon kasi, meron naman kasi kami mga kahit papaano, mga small businesses, gano'n. Tapos, housewife, gano'n lang ako. Until finally, ayun, nasama ako sa San Roque. Tapos, yung pangalawa sa Araneta. Basta naging, nag-o-observe lang ako kasi wala akong maintindihan. Yung mga senyasan, balibag ng pera. Nagtataka ako, paano sila nagkakaintindihan. Yung mga, kumbaga, meron na palang something na, tapos, kahit hindi mo kakilala, wala lang. Tapos, titignan mo lang yung meron, wala, ganun. Nag-observe lang ako. Ano yun, ma'am? Sino po yung nagsama sa inyo dun sa, Actually, yung mister ko tsaka kaibigan namin. Tapos, yung uncle ko kasi sa Bungero. And then, nagkaroon siya ng papaste skill doon sa San Roque. So, supportahan daw namin. Sabi namin, paano yun? Wala naman kaming fund. So, wala pa po kayong idea. Sabi, marami daw nagtitinda, yung mga bayong doon na sa San Roque. Tinry namin. Would you believe, bumili kami ng 14. 14. Lahat yung pinaulot namin para sa tiyuhin ko. Sinuportahan namin siya talaga. Tuwan-tuwa nga siya. Tapos yun, pinalaban namin. Maliliitan lang. Para lang talaga pamparami ng sultada. At least nakatulong kami, diba? Suporta lang talaga. Yes. Tapos dun sa Araneta naman, yung friendly namin. Tapos, napasok kami. Nakatingin lang din ako. Tapos sabi, saan ang gusto mo dyan? Sabi, hindi naman ako marunong eh. Sabi, hindi, tuturo mo lang saan tayo. Yung dito ba, yung meron o yung wala? Sabi nga na. Tapos nakatingin ako, sabi ko, parang
maganda yun. Ganyan pa ako. Pero wala akong alam, pati nga sa, ang pustano, wala ako talagang alam. So, ibig sabihin may mata na po kayo sa sport natin, ma'am? Siguro, sabi nila, parang meron daw. Sabi nila, parang may mata daw ako sa... Sabi ko, siguro, nangyari yun kasi pet lover ako. Marami akong pusa. Marami akong aso. Actually, pinagkakaabalahan ko din yan, yung sa dog competition since I was a canine member eh. Canine member ako eh. So, nandun ako sa dog competition, yung mga obedience, gano'n. Dapat first nga ako eh, nag-second lang ako kasi gumalaw yung ulo ng aso ko. Dahil siguro, parang nung gano'n kasi lumakad yung anak ko eh. Ako naka-steady lang eh. Tumayo yung anak ko, gumanon tuloy yung ulo ng aso ko. So, ibig sabihin, ma'am, bago po kayo pumasok dito sa sport natin, so, nandun ka sa mga dog competition. show. So, mga hayop din. Dog show. Oo. Tapos, nagdire-diretso na yun, ma'am, hanggang sa pumasok ka sa sport natin, sinama ka ng kaibigan niyo po. Oo, tungkol sa pagmamanok. And then, na-introduce kami sa Derby sa Pasig. Doon Since nagtuloy. kaibigan namin, si Benji Lim, the late Benji Lim, kadikit namin yan eh. Kaibigan namin siya, tsaka si Obetson. Si Sir Benji, sinabi niya, kasi kaibigan ko yung may pa-derby sa Pasig. Ako pwede, salihan natin, Sir. Wala naman kaming farm, wala kaming manok. Sabi, hindi ako bahala sa manok, bilihan. Bibilin nyo na yung manok. Kami na rin maghahanda lahat. Kumbaga, finance na po. Bilihan. Bilihan. Finance na bili. Bilihan, oo. Ibig sabihin, para makapagsimula ako, kasi kung ano yung nanalo, basta iuuwi na namin. Basta sa premium, basta bahala na siya. Kasi wala nga kaming alam. Wala talaga. As in, wala pa. Since kaibigan namin, go. Puro go lang. Ayun, si Ferdy pa noon ng handler ni Sir Benji. Di ba? Tapos ayun, tila hindi ko malaman kung 5 o 6 ata. Parang score namin 3.5, 3, parang ganun. Basta may naiuwi naman lamang ako. sa panalo po. May naiuwi naman akong manok na sugatan. Pero sabi ko, paano kaya ito? So nag-start muna kami ng kumuha kami ng parang handler. Kasi yung handler na yun, sanay naman siya sa mga ulutan lang. Okay. Yung mga kasi syempre kami, hindi rin naman ako marunong. Para lang may mag-alaga. Backyard lang actually, sa likod lang ng bahay niya eh. Doon lang muna siya nag-aalaga kasi para sali-sali daw sa mga papastes. Sabi ko, sige. Ayun na. Tapos, nag-start na yung mga ganyan. Kasi siyempre, may mga kaibigan tayo, di ba? Ang dami naming kaibigan eh. Lalo na nung Makati days pa. Ayan, dyan ako nagsimula ng circuit. Makati. Sumali na po kayo sa mga circuit, Mga ma'am? circuit. Kasi nung una, hindi pa ako nagbe-breed noon, namimili na lang ako ng manok. Namimili ako, Davao, Bacolod. Malalayo na. Oo, bumibiyahe talaga ako. Talagang biyahera ako ng manok para lang bumili ng manok kasi hindi pa ako nagbe-breed noon eh. Ayun, tas inuuwi, hinahanda, kinukondisyon para sa ganito, para sa ganyang laban. Tapos, dumating yung time na kailangan ko na pala na medyo ng farm na malaki. Tama. So, naganap kami, umupa kami sa Morong, sa San Guillermo. Yung mga 2 hectares yun. Ayun, maraming maraming nakaw doon. So, paano, ma'am? Ganito, may tanong lang po ako. Paano nyo po nalaman na napamahal na po kayo dito sa sport natin? Kasi sobrang, napaka-affectionate ako eh. Talagang pati emotion ko, dala-dala ko eh. Na pag natalo, parang naiiyak ako, naaawa ako, ganun. Hanggang sa gamutan, tinitingnan ko, kinakalasan ng tarik. Ganun ako noon. Parang, until nung tumagal na talaga ako for so many years NCA time, kasi si Butchoy tumatari sa akin yan. Mami, sabi niya sa akin, hindi kasama ang puso't damdamin dito. Sabi niya, Kumbaga pera-pera lang. sabi, Dapat pera-pera lang. Sabi niya, Mami, sabi gano'n. Tapos, natatandaan ko,
yung pikon ako, kunyari talo. Gusto ko niya, bibitaw. Talaga, ang taga-awat niyan, hinihila ko niya, no? Sa LCL, si Butchoy. Kasi paring Eric, nakatayo si paring Eric, si Butchoy, hihilahin ako, Mami, dito ka lang, pabayaan mo yung mga tao. Sabi, kasi talo Gusto ko naman. Yung feeling na natatalo po kayo, may napikon konting ako. asar pa sa... Oo, napipikon ako. yun Kasi sa mga gusto ko ano. ako na magbitaw. Ayaw ako. Naku, sabi ni Butchoy, Mami, tandaan mo ha. Huwag kang magbibitaw. Kasi pag nasugatan ka, sabi niya, baka iyan pa yung ikapatay ko daw. Hayaan mo na yung mga tao mo. Trabaho nila yan, sabi niya. Kaya sige, sabi ko, sige, okay. Lagi lang ako nandun, nasa hagdan, pag ako nanonood, nakatingin, or pwede daw ako akyat ng ruweda, dala lang manok doon lang ako, pero hindi ako magbibitaw. Kasi daw yung tari, matalas daw, sabi ni Butchoy. Ayun nga, partner. Ito kasi yung sport natin, pang lalaki. Si Ma'am Osang, nakaramdam po ba kayo na parang na-intimidate kayo kasi yung sport natin, pang lalaki? Wala, tinitignan lang nila ako. Ganun, parang, syempre, parang babae ka, di ba? Pero ako kasi wala akong pakialam. Wala. Dead ba talaga ako pakialam ko sa inyo? Manok-manok lang to. Tsaka, fight kasi talaga ako. Fighter. Palaban. Sobrang fight. Ang medyo napikon lang ako sa Del Monte noon, yung itong lumang-luma pa noon na Del Monte na meron doon na mga Kristo na nagsabi na parang ayaw nila ng ganito, katulad ko, babae, sa larangan ng sport na to. Ang pikon ako sa kanya, sa yabang naman ng mamang to. Sabi ko, di wag. Di wag, kung ayaw mo. So, kasi that time, kasali ko doon Sabi ko pa sa kanya, di kontrahin mo yung manok po. Pakainom ko. Tama naman po. Pera mo naman yan. Diba? Walang basagan ng trip dito. Natari kasi talaga ako. Lalo na kapag manok ko. Lalo na pagka, kunyari may nagsabi na, pag talo ka na kunyari, sabihin, bulo kang manok. Naku, nagpapantingan tenga ko. Sabi ko, bulo? Sige, maglabas ka ng manok mo. Sabi ko, kung gusto mo, maglaban. Laban. Oo. Sabi ko, itong sport na to kasi, no, may talo, may panalo. Tama. Tapos, ngayon kasi, hindi na. Dati, nung una lang yon na medyo pikon ako. Ngayon, hindi na. Kasi sanay na ako. Sanay na akong matalo. Sa tagal na. Sanay din akong manalo. So, alam ko na. So, hindi na. Yes. Wala na sa akin. Sama nga si Butchoy. Wag daw isama yung puso't damdamin. So, Manok eto ma'am, lang. balikan lang po natin. Umpisa po kayo dun sa sport natin na bumibili ng ilalaban, bayong, sabi mo dun sa may San Roque. Doon lang sa mga pas lang yon yung bayong. Pero nung mga circuit, bili. Saan po tayo, paano po tayo nag-umpisa sa pag-aalaga at pag-breed ng manok? Yung breeding, that time kasi, syempre, may connection, nagpunta ng US yung husband ko nun. Tapos nakilala namin si may Arsiaga. Doon na nagsimula. Ang dami. Dating ng dating. So, hindi na ako bumibili. Kasi ultimo panlaban ko, lahat puro imported. Yun ang hindi nila alam kung bakit ganun kadami ang naging achievements ko. Dating yun. Puro. Tapos nasa fax machine kasi, di ba, sa puting, Opo. sa bond paper. Nandun na, kunyari, ito yung pambreeding, gano'n. Hindi pa ako talaga gano'n kabihasa. Hindi ako, nag-uumpisa pa lang, ma'am. Nag-uumpisa pa lang kami. Ako, ganito, ganyan. Ako, ayun. Sa crate, nahanap mo na yung ganyan. Tapos sabi ko, yung tao ko kasi siyempre marunong yan. Dahil that time, yung mga tao ko talagang nandyan na siya sa larangan na to. Pati handler ko. Tapos yung may tadero pa ako noon, na taga Bacolod noon. Si Dodong, naalala ko nga Ayun, inano na nila para mag-set up na kami ng mga breeding. Ito pala yung materials o ito yung mga panlaban, ganon. So gradually, natutunan ko. So inaral nyo po talaga, ma'am? Oo. Ako halos araw-araw yata nandun ako sa Antipolo noon, nung bago pa lang. Kasi gusto kong matutunan I mean, kailangan kong Karirin Oo. na. Kaya nga, biruin mo,
2006, may mga breeding na ako noon eh. 2007, kauna-unahan akong breeder of the year at cocker of the year. Kaming dalawa ni Joey C. Yung O, kauna-unahang member ako niyan. Parang nabalita ako, madam, after a year yata, nagsisimula kayo. Nagsisimula pa lang. naging 2007, breeder of the year na, cocker of the year pa. O, Dalawa agad, dalawa agad hanggang yung sa achievements. lumawag na, dumami na ang membro ng RGBA na kung saan-saan na, ganun. Grabe. Doon po ba kayo nakilala bilang isang reyna ng Rueda, ma'am? Ang reyna ng Rueda, yan, Makati, Makati, Iloilo, Bacolod, at saka Davao yata. Doon ko narinig yan, lalo na sa Iloilo. Kasi sa Iloilo, sa Haro, sila nagsabi sa akin, talagang ganyan, may bisita ako sa taga Maynila, si Mamosa, ayun, kasi nasa taas ako. Opo. Nakatayo ako kasi nakatingin ako sa panlamang kung ano. Iminamike ni Sir Chito. Nakatingin lahat sa akin ng mga tao. Hiyang-hiya naman ako, pero sige lang. Tapos, natalo yung first fight ko yata nun. Siyempre, malungkot ako, baba ako. Tinitignan ko yung manok. Dumating pa ako sa point na yung sugat, yung daliri ko, pinasok ko para alam ko kung gaano ba talaga kalalim. Mga ganun. Maano ako nun eh. Sobra akong sa manok. Kung anong tama, anong ikinamatay, mga ganun. Tapos, eto na, may mga magpapakuha na ng picture. Tapos, idol, ganyan. Ayan na. Sabi ko, idol pa, talo na nga. Sabi ko, idol pa, talo. Sabi, ma'am. Sabi nila, ma'am, dito sa amin, dito sa Haro, sa Iloilo. Kung meron kaming hari, ma'am, ikaw ang reyna namin. Ikaw ang reyna namin dito, ma'am, tandaan mo yan. Doon na nagsimula. Isang reyna ng Oo, Rueda. sinabi nila talaga. Sabi ko, talaga po? Sabi ko, salamat po. Sabi, ang daming umiidol sa'yo. Sabi, alam namin, ma'am, yung mga laban mo sa Maynila, ganun. Ang daming umiidol sa'yo dito, ma'am. Ikaw ang reyna namin. Wala kang kapalit. Sabi ko, talaga ba? Bakit wala bang babae dito na nagsasabi? Sabi, sinasama-sama daw nung mister, pero hindi daw katulad ko. Na lumalaban. Basta iba daw ako. Basta hindi ko alam kung ano ang ibig nilang sabihin. Basta iyon, tinandaan ko yun. Sabi nila, ikaw ang reyna namin dito. So, tuloy-tuloy Tapos na tuloy-tuloy na yan. Kahit saan ako magpunta, let's say may seminar o may... Kaya ginawan ako ng FB account ng LDI, di ba? Yung Reyna ng Rueda. Kasi talagang binansagan akong Reyna ng Rueda. Nung una nahiya ako, sabi ko, nakakahiya naman. Sabi nila, ma'am, ikaw naman talaga eh. Wala namang iba eh. Sabi ganun. Sabi ko, di ba nung Pasay Days ko, may isang babae, si Attorney Ching. Sabi ko, yung matanda si Attorney Ching. Baka, magkakilala kami dahil sa Pasay Days ko noon eh. Member ako ng circuit. And attorney is one of us yata. And then, pero hindi siya kasi yung iba kasi, iba yung naging dating sa akin dahil napakadami ko talagang achievements. Grabe, kung trophies lang, Diyos ko po, itong kwarto na to, baka kalahati. Yung iba, wala pa. Buntik na mapuno, kundi lang nga binagyo-bagyo kami at binakabaha. Hanggang sa nasira ewan. Ang daming ilang din Oo, dati. kaya yung iba at least, meron akong konting documents kay Direct Jai. Opo. Kaya doon ko lang nakita na, ito pala yung mga trophies ko. Ang dami nga pala nito. Halos 100. Ang dami pala. Sabi ko, wala na. Ilan na lang itong nasa bahay ko. Kasi syempre, di ba, binabaha kasi ako eh. Opo. Binabaha kami. Ma'am, pagdating sa, ma'am, tanong ko lang po, pagdating doon sa breeding, conditioning, tapos sa mga selection, may mentor po ba tayo? Come again. May mentor po ba tayo, ma'am, pagdating po doon sa... Nung una kasi, wala pa. Sarili pa lang namin yun. Talagang from the US, talagang lahat. Imported materials yan. Nag-breed kami. Tinry namin. Tapos, as years goes by, syempre, kailangan mo na ng infusion. Although, nag-breed ka pa rin na, kunyari, anak na babae sa lalaki, balik sa ina, yung mga ganun. May mga infusion. Siyempre, ang mentor ko, of course, si Attorney Mendoza,
Obetson, Benjeline, yung mga ganon. Opo. Ganon. So, gaano ka-importante po sa inyo, ma'am, na natuturuan ka ng mga individual na po na ito, na sila Attorney Mendoza, Syempre. sa isang baguhan po. Pati sa breeding, ganon. Tinuturuan niya ako na ganito dapat, ganyan. Tapos meron pang time na binigyan niya ako nun ng inahin na sinabi niya sa akin na, bahala ka na kung saan mo yan ipapares. Sabi Eto, niya. sa'yo na to. Sabi Bahala niya, ka na dyan. Bahala ka kung saan mo yan ako daw bahala. Opo. Kumbaga, i-create ko para nga matuto ako diba? Sabi ko, sige po. Sabi ko, kasi para akong family nun Mga Mendoza parang family ko talaga. Love nila ako, love ko rin sila. Dati, usually, pag Saturday, nandun Opo. talaga ako. Noon, ha? Ngayon, sorry, attorney, hindi ako napupunta talaga. Pareho kaming mga busy. Kumakain kami doon ako nagla-lunch. Tapos, isasakay niya na ako sa parang golf, yung parang golf cart yata tawag. Basta ewan, sabi, sakay. Nililibot niya na ako sa buong farm niya, kaya ang laki-laki, di ba? Kung saan ito yung mga breedingan ko, ito yung mga ganyan. Lahat pinapakita niya kasi tinuturuan niya nga ako. Ay, sabi ko, ang ganda naman nun, attorney, ang ganda niyan. Anong tawag dyan? Sabi ko, tapi, yung kasi, di ba, merong gano'n na, may parang, basta yung tapi, di ba? Opo. Sabi ko, ganda niyan. Sabi ko, kung ano ang tawag, gano'n. Nagkaroon ako kasi meron akong naging kaibigan na taga Utah. Opo. Yung Beehive Farm. Ayun. Nagkaroon ako sa kanya ng gray. Tapos, meron din binigyan din ako ni attorney ng isa. Dati, binread ko na rin yun nawala na kasing linyada ko na yun. So, yun yung mga bloodlines na nag-umpisa kang Yes, ang dami kong bloodlines na talagang nakilala ko sa male sims ko, sa gold. Gold. 'Di ba? Ano pa ba? Basta alam ko yung mga male sims ko, yung gold, Thompson White, Opo. yung dome, yung bully bully. ko. Kasi natatandaan ko, isang batch siyang dumating sa akin nun na mga bulik na yan Tapos nilabang ko sa San Juan na ang gagaling. Talagang ultimo si Tatay Bong nga nun. Sabi sa akin, saan galing yun? Sabi ko, sir, sa US po, hindi ko po alam kung anong pangalan ng breeder. Kasi hindi ko po alam. Sabi ko, ganun. Sabi ko, Siyempre bago pa, ma'am. sabi ko, kay ano na lang, sino broker mo? Si Arsiaga po. Kilala ko yun. Ganyan, ganito. Yun din yata yung naging favorite ng uncle niyo, ma'am, no? Bulik. Bulik. Bulik yun na parang pinutian na bulik. Ang ganda-ganda. Tapos meron pa na isang experience ko na nabi ko, ay nako, marami pa ako talagang dapat matutunan. Kasi may isang batch pa ako na dumating sinibalang. Sinibalang Opo. siya, isang batch, ang dami, di nakacord kasi palulugunin namin palulugunin. Di syempre, alam kong nagbihis na, lugon na, next year, kumbaga, punta na ako, nasa Morong pa nun yung farm. Opo. Akyat ako sa taas, ikot ako ng ikot, ang layo na nang nararating ko. Kasi 2 hectares yun. Wala, sabi ko. Wala talaga. Sinundan ako ng tao ko, nung handler ko, ma'am, ano po yung hinahanap mo? Sabi ko, ando? Kung nawawala yung mga sinibalang ko, yung mga puti, sabi ko, yung istag ba yun o bustag? Sabi ko, basta nawawala. Ay ko, dito lang yung nakatali, ang dami ko, bakit wala na? Ma'am, nagbihis na po. Sabi ko, oo nga, nasaan? Ito na po yun, mama. Bakit naging ganyan? Naging white chocolate. White chocolate. Ay ko, pwede palang mangyari yun. Sinibalang ka nang dumating, pagkatapos ng maglugon, merong lumabas na parang naging white chocolate. Nilabang ko rin yan. Naging parang Christmas tree. Yung Christmas tree na term na yan, si Butchoy ang nagsabi niyan. Kasi
kasagsagan ng Pasay Circuit namin, natatanda ko, naglaban kami, ang gagaling talaga. Ano raw klaseng kulay ng manok yan? Tila daw Christmas tree. Sabi ko, kung ako nga, hindi ko nga rin alam ano tawag dyan. Kasi ako nga nagtaka sinibalang yan nung dumating ng maglugo, naging parang white chocolate, na parang sinibalang na tila parang naging naging chocolate. lasak. Oo, talaga sa totoo lang, hindi ko nga alam kung paano itatawag ko sa kanya until finally nung sige lang, kasi magagaling, nag-breed nga ako. Opo. Na merong, nakita ni Manny Berbano, na sabi niya, Irish Dome, lahi ng Irish Dome nga. Ganun po ba yun? Kasi syempre, kaya ang dami kong natutunan. Kasi, through friends, kasi marami ka talagang matututunan Opo. sa lahat Opo. sa pagmamanok. Marami. Kaya, dito sa larangan ng sport na to, you gain friends, pwede ka rin merong kaaway o washer, washer. Pero kung meron man yun, mas marami ang friends kasi marami nagmamahal sa akin eh. So habang ano po ma'am, habang nagbe-breed po kayo, talagang lumalaban po kayo. Naglalaban. Lahat ng mga palahi nyo, Yes. nilalaban nyo po. So talagang nasusubukan lahat ng palabas nyo. Kasi nung hindi naman ako nagbebenta eh. Opo. Hindi talaga. Opo. Hindi rin ako nagseseminar noon. Hindi ako lumalabas. Siguro mga 7 years, 8 years na ako nagpupunta dito sa mga sa larangan na to. Never akong, So talagang inunan nyo lang puro po muna yung... fighter lang talaga ako nun. Inunan nyo yung Ngayon attitude na lang. nyo na palaban ma'am no? Ngayon na lang talaga na isinishare ko na lahat ng bloodlines ko. Nagko-commercial Kasi na po may kayo. mga expo na talagang since endorser ako, kailangan ko talagang So willing na ako. Willing na talaga ako. Tanong ko lang, ma'am, ano yung pakiramdam nung nagsisimula pa lang kayo, tapos naibangga kayo sa kilala, tapos nanalo? Ano yung pakiramdam nyo nun? Masarap talaga sa feeling yun. Unang-una, sila parang kilalang-kilala yung mga pangalan nila, di ba? Ako, nagsisimula, alam nila na nag-fight. Kahit ganung may mga achievements ako, ano pa rin ako, wala akong, dead ma lang ako, wala akong pakialam eh. Kasi nga, gusto ko lang laban lang, ganun lang. Basta pag nanalo ko, ang saya-saya ko kasi syempre mga breed ko na yun. Di ba, sarili na namin produkto to. Tama. Kaya talaga sabi ko, Diyos ko, para ko pala mga anak talaga to. Love na love ko sila. Oo, pwede, natutulog nga ako sa sabungan eh. Tama, pwede ba yun? Sa cockhouse? Opo. Oo, kung inuumaga, hanggang umaga din ako. Kaya ko yan. Nasanay na ako ng ganun. Balita ko nga ma'am, iniiyakan nyo po yung mga manok pag natatalo. Noon, ganun ako ka-emotional noon. Kasi tandaan ko pa nga nung nasa Iloilo, nung natalo, na yung daliri ko, ipinasok ko, hindi ko alam yung mga wasyasyang, mga usi, mga nakatingin pala lahat sa akin. Kasi syempre, iniidog nila ako. Ako, dead na ako, lang pakailam eh. Katingin ako basta sa manok ko, at inalasan ng tari, tapos dinukot ko kung gaano kalalim. Gano'n. May mga dugo pa nga yung kamay ko, tapos ugasang. Sabi nila, grabe daw pala. Grabe daw ako. Ibang klase daw ako talaga. Kaya talagang sobra ang nila sa akin. Kasi ngayon lang sila nakakita ng ganon sa larangan nito, ng sport na to. Ginawa ko kasi yun. Ganon ako noon. Pero ngayon, hindi na. Sanay na ako. Matalo, di wow, talo. Panalo, di ang saya. Pag natalo, bawi na lang. Bawi na Next lang. time. Ganon na lang. Wala na, sanay na. Tsaka, ito sa ngayon, hindi naman sa mayabang or what, basta humble lang. Kundi, kasi, una-una, hindi ko naman alam kung hanggang kailan ako. Kasi I'm not getting any younger na. Gusto ko nga, patigil na kaya ako. Kaya naglalaylo na ako, di ba? Naglalaylo na ako sa laban. Pumipili na lang ako ng lalabanan. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Kasi, ang pagmamanok, magastos eh. Totoo Diba? po. Totoo po. Parang, sabi ko, parang baka maubos na nito. Pero hindi naman siguro ma'am, Kaya, ayun, at least,
tama din, yung magbenta ka pag may mga expo, para rin pang tustos din Opo. sa farm, sa sahod ng mga tao, allowance nila, mga ganun. Ayun ma'am, ano yung sa tingin nyo, yung pinakamasakit na talo sa inyo nun? At ano yung natutunan? Hindi. May nangyari sa akin na pinakamasakit na until now, hindi ko naman talaga makakalimutan. Mm. May isang laban na naagrabyado talaga ako sa sentensya. Yan, magandang kwento yan, ma'am. Usually, nag-viral nga to eh. Nag-viral siya na parang siguro ako ba may kasalanan o kung sino ba, hindi ko alam eh. Opo. Basta ang alam ko, pinagpaalam ko yon kung pwede bang ipakita at sa FB kung pwedeng makita na at para mahiling yung masang Yung opinion, yan, yung opinion po ng... hindi ko naman alam na magva-viral Opo. siya. Tapos hindi ko alam, meron na pala siya sa YouTube. So, kumalat na. Ang dami pala. Wala akong alam. Hindi ko alam. Hindi naman ako, hindi man ako techie. Diba? Sa mga ganyan. Sa totoo lang, call at saka text lang din ako eh. Ako sanay sa ganyan. Kaya lang nung nag-viral, ayun na, nagalit sa akin. Pinagalitan ako. Galit na galit. Natakot nga ako eh. Kaya para matapos na lang, humingi na lang ako ng sorry. So ano po ba ang Pero- nangyari? Ano po ba ang nangyari dun sa... Sa sintensya, sa sentensya? hindi kasi na-break. Opo. Kung binrake, wala nang chance para manalo yung kalaban kasi nakatuka lang, di ba? Patay na eh. Ang akin buhay na buhay pa. Humahabol ng tuka. Humahabol siya ng tuka. Yung aking white gold na yon. Humahabol siya. Hindi binrake. Talagang Talagang sinentensya na siya. basta hindi ko rin makakalimutan yung nagsintensya na yon, yung matangkad na kalbo na yon. At hindi ko talaga mapatawad yun until now. Hindi. Actually, nagsintensya yun dati yata sa amin sa NCA. Opo. Nawala yun. Dahil talagang hindi. At kahit saang sabungan ako nun, napupunta. Anong year po ito, ma'am? Anong year po? Tagal na to. 2018 ba? 2019? Wala pang pandemic bagong to. Itong pandemic. nangyaring to, malaking labanan So until to. now, ma'am, hindi nyo pa rin siya Hindi kasi, napapatawad. ano? kumbaga, yung wound still have pains, Opo, di ba? opo. Yung scar, andyan na yan. Hindi naman mawawala. Kaya kasi talagang deep inside, kahit ngayon, pag iniisip ko, deep inside, hindi talaga. Paano yun, ma'am? Pagka halimbawang naglaban po kayo sa isang pit, nakita nyo pong magsentensya, papayagan nyo po bang magsentensya sa laban mo? Yung ngayon uli, ay kasi siya, yung nagsintensya na yon, never, kahit saan ako maglaban at naandun na siya, kusa na siyang bumababa. Nagpapapalit siya. Alam niya kasi, alam niya na. Alam niya, definitely alam niya So, hindi siya pwedeng sumintensya sa manok ko. Dahil talagang inagrabyado niya ako. Kung ako lang yung masamang tao, nako, Diyos ko, pinabugbog ko na siya. Ako nga yung, sabi ko sa'yo, doon sa talagang yung bote ng mineral, babalibagin ko sana eh. Talagang, nako, ewan ko, piit na piit, pero galit na galit talaga ako. Iyak ako ng iyak. Umakyat ako ng room. Kasi naka-check-in ako noon. Nagpalit lang ako ng blouse, bumaba uli ako kasi meron pa akong fight eh. Pumwesto ako sa malayo, sa pinakamataas na lang ako, nanalo. Pero hindi ko siya makalimutan. Para bang until now, hindi ko siya makalimutan. Kasi blood money yun. Hindi ko makakalimutan. 88 yung parada, pumago ko 40, 128. Napaka, di ba? Oo, malaking malaki bagay. yun. Imagine, ang sakit, na hindi ka dapat matalo. Opo. Pinakaano mo doon, tabla, pero hindi rin tatabla eh. Hindi ako matatalo doon. Hindi. Tabla, sabi ko nga, tabla panalo eh. Patay na yung manok ng kalabang ko eh, nakatuka lang eh. Kung na-break, wala na. Ang tagal ng diskusyon, doon na lang namatay yung manok ko. Dahil hindi nga pinagamot, hawak-hawak ng handler ko. Ang tagal ng diskusyon,
Sabi ko, sayang, dapat pala pinagamot ko agad. Opo. Sa Ano? tingin ko, yun yung pinaka-worst experience Iyon dito ang sa talagang sport natin. ma'am. umano sa ano ko. Kaya sabi ko sa buong buhay ko, kung ako sakasakali na may laban ako, talagang ipaglalaban ko talaga. Yung laban na yan, ma'am, yan yung pinaka-worst experience. Oo, Hindi po yun. ba yan yung pinaka-memorable na fight nyo? Hindi. Hindi Ang ba? pinaka-memorable sa akin, syempre, yung mga championships ko, yung mga Yun, nagka-award ako, Breeder yun. of the Year, Cacker of the Year, yan, marami yan. Kasi, napakahirap maging Cacker of the Year, is the Fighter of the Year. Iisipin mo, gaano karaming labanan yan bago mo makuha yan. Oo. Di ba? Pero ma'am, ano yung mas masarap? Yung kumbaga yung talunin mo yung sikat na pangalan o nanalo ka dahil alam mong pinaganda mo na maayos yung laban? Hindi, ganito yan eh. Lahat tayo, lahat ng mga sumasali, lahat yan nakahanda, nakakondisyon yan, swertihan lang. Ngayon, kung may pangalan siya, Mm. may pangalan ako, or mas siya, sikat siya, hindi, syempre, basta ang feeling, sa akin basta ang feeling ng isang nanalo, Opo. talagang overwhelming yan. Talagang masaya. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi dahil mataas na tao siya na tinalo ko, hindi ganun eh. Kundi, basta, nanalo ka eh. Nanalo man ako eh. Kahit sino ang makalaban mo, Lahat basta ganon. nanalo ka, yung pride mo. Usually, medyo- ganun lahat. Opo. Tingin ko, lahat naman ng, syempre, nanalo kayo, di panalo. Masaya. Ayun ma'am, meron tayo eh. May mga times tayo dati puro panalo. Tapos eto na, dumating naman yung sunod-sunod na talo. Paano tayo bumabango doon? Paano tayo bumabango? Hindi kasi, ganito yon. Dapat naman talaga, pag alam mong puro ka alat, puro ka talo, dapat talaga titigil ka, di ba? Pero ang nangyari kasi sa amin, since circuit opo. or meron kang nasagutan na laban, so wala kang magagawa kasi obligasyon mo Obligasyon. yan. So talagang laban ka kahit puro talo, ang sakit, di ba? Naranasan ko yan na parang suko na, parang ayoko na, di ba? Ayoko na talaga. Meron pang dumating din ako sa point na kahit daling araw na ako umuwi, pag akyat ko, dire-diretso sa banyo, naliligo ako ng mainit na tubig, nagsashower, humahagulgul ako eh. Naranasan ko yung ganun. Sa sobrang talo. Parang ang sakit talaga. Parang iisipin mo, bakit ganun? Namalo naman, ba't napakamalas ko? Ganun. Kaya lang, wala na. Kasi wala nang magagawa. Opo. Kumbaga, naiiyak mo na. Tapos, kinabukasan, eto na naman, saan nga ba kami? Ganyan. Wala na. So, kailangan tanggapin na lang. ma'am, Tanggapin eh, na oo. lang natin. Kasi, obligasyon yan eh. Kahit na ayaw mo na, kailangan eh. Kasi, alam mo naman, pag circuit, Oo, pag di ka kailangan. naman lumaban, di babayaran mo lahat yun. Yung obligasyon Sa akin, sa amin, kumbaga, pera ng asawa ko, pera niya yun eh. Pera ko. Ganun yun eh. Wala kaming pakialaman sa pera. Hindi, sa totoo lang. Baka kasi akala ng madlang people ubusin yung pera ng asawa ko o ginagamit ko. Hindi po. Pinapaalam ko lang po sa inyo, hindi po. Actually, pag naubusan nga ako, wala talaga ako. Opo. Meron akong financer. Alam ko, everybody knows, lalo na sa big time, kung sino Opo. siya, si Sir Ito. Ayan, kasi si Sir Ito, talaga, siya ang laki ng tiwala din sa akin yan. Ang bait-bait sa akin yan. Para bang, wala akong time na nag-utos ako, kunyari sa tao ko, kuha ka ng 100, kuha kang 50, kuha ka ng, kahit magkano, bigay agad dyan. Napakabait. Siya ang talagang katuwang ko. Kasi pinanser ko siya. Opo. Sa larangan nitong sport na to, nandiyan Sir Ito. Now, sa mga iba, like minsan, NCA ba, or sa Manila rin, or Opo. Pitmaster noon. Ayan, si paring Eric, si Vic Olano, ganyan. Tapos pipirma lang ako sa voucher, di ba? Opo. Kunyari, 50 or 100, ganun lang. Pero, binabalik ko naman agad. Pagka Kunyari, nauubusan oo. lang po, ma'am. Oo, kunyari, ngayon,
wala naman akong dalang cheque. Minsan naman, may dala akong cheque, palit na lang. Paying cash, eto yung cheque. Ganon, ginagawa ko So yun. dito sa kwento mo ma'am na yung puro talo po kayo na minsan parang sinasabi mong ayoko na, may pangyayari po ba na muntik ka nang mapatigil dito sa sports natin? Oo, dahil kasagsagan ng talo mo. Kaya lang, ang ginagawa ko na lang, hindi na lang ako pupunta. Tapos, puro minimum. Control na lang po. Oo, basta bahala na yung mga tao mo. Sila na, laban na lang sila dyan. Puro minimum. Bahala na doon yung mga magpapapago. Bahala kayo dyan. Minimum Kasi bet. minsan, dinideclare ko na minimum bet. Pero bangga pa rin. Oo. Kadalasan talaga yan. Parang sa history ng paglalaban ko, basta ako, pag nagsubmit na ng timbang, ayan na. Lahat bangga. So kwento nyo nga po ma'am, kasi parang may narinig po ako sa inyo. Kwento nyo po nga sa amin ma'am na binabangga kayo lagi sa mga big time, sa mga magagaling, na kilalang magaling sa pagmamanok. Totoo. Kwento nyo po kung bakit po kayo binabangga lagi. Natatandaan ko yan, nagreklamo ako sa Pasay. Mm. Kay paring Bandol. Mm. Kay Bonjing, kay paring Bandol. Sabi ko, pare naman, nang mag-submit ako ng timbang, ang sabi ko sa'yo, minimum. Tingnan mo naman ang mga kalabang ko. Sabi ko, wala ba akong magaang nakalaban? Grabe. Bangga ako sa lakas. Sabi So ko, mabibigat talaga puro ma'am. minimum. Sabi ko, ay kung pumago ako, Diyos ko, swerte na kayo. 10, 5, malaki na yung 20. Kung nananalo ako, pwede, 40, 50. Pero Diyos ko po, nako, 10, ganun, parang piit na piit pa. Kasi ayoko, di ba? Ayoko talaga. Tapos sabi, Mare, explain ko lang sa'yo, huwag kang magalit. Opo. Kaya naintindihan ko. Kasi sinabi niya, Mare, kasi ganito yan. Kapag ka manok mo, paano namin ibabangga sa yung hindi kilala o ang manok mo tila prinsipe. Sabi, yun ang sabi niya, sabi ni paring Bandol. Sabi ko, hindi naman naglalaban nga ako ng mababa tsaka hindi naman kagwapuhan Sabi, hindi ganun, Mare. Sa amin kasi, pag nasa ruweda na raw, ang dali daw mapapaguhan yung manok. Opo. Tama. Pinapaguhan daw talaga pag akin. Ayun ang sinabi ni paring Bandol. Sabi niya, ay ganun ba yun? Sabi, oo, Mare. Kasi, kung bangga ka namin sa may mga puso, minimum lang, okay lang sa amin yun kasi, ang bilis lang namin mapapago basta ikaw. Basta manok mo. Sabi ko, ganun pala yun. So kumbaga pinag-aagawan pa. Oo. Minsan, baka meron pa kayo, di ba? Sabi niya, si Butchoy, number 1 niya, si Butchoy. Sabi, baka meron pa kayo. Kay Mami. Sabi, Mami. Ay ko, Diyos ko, ikaw Butchoy. Kaya pag nanalo, tawa ako ng tawa. Talaga, tawa ako ng tawa. Halos mahampasin ko si Butchoy. Kasi si Butchoy, tadero ko yan nun Opo. Umatari sa akin yan Kaya nako, sabi niya, basta tatandaan mo lang. Basta mo lang yan, kaya ng bulsa mo yan, hindi lang kaya ng dibdib mo Sabi ko, ayoko, basta gusto ko maliitan lang. Nakikita kasi ng iba partner, meron dyan yung ito yung minimum yung parada, pero yung palo, maximum. Maximum mo. Maximum yung palo. Sabi nila, sabi ni, nakalimutan ko anong pangalan nitong attorney na to, yung umi-entry ng Scorpio, sinabi niya sa akin, alam mo, Ma'am Osang, sabihin ko sa iyo ang totoo ikaw, mahina lang kayong pumusta. Puro lang kayo, ganyan na, ang liliit daw. Pero ang manok mo, hindi buraot. Sabi ko, Sir, ano po yung buraot? Sabi niya, yung hindi epal yung manok mo, ibig sabihin, quality ang manok mo. Quality. Kaya kami, basta naandya ka sa ruweda, papago kami sa'yo. Sabi niya, dahil alam namin, maliit lang sa inyo. Maliit lang talaga kami, puro nga kami minimum. Kaya lang minsan, sumasama na lang yung iba. Or, pumapago na lang sila. So ibig sabihin, kahit sa... Nakilala nila ako sa pagmamanok na talagang Quality oo, ng totoo yun. So ibig sabihin, kahit na ibangga kayo dun sa Kahit kanino. magagaling o kahit mga big time wala. dito sa sports natin, itinapat sa inyo. Ibig sabihin, Submit lang ako manok ng submit nila, ng timbang.
Tapos kinabukasan pagising ko, doon ko na, pag tinext sa akin yung mga kalabang ko, ganun lang. Kasi, sabit ng timbang. So simula po nun, ma'am, simula po nung nasabihan po kayo ni Sir Butchoy nung araw na yun, Wala naintindihan lang. niyo po? Naintindihan ko kasi tinuturuan nila ako, sinasabihan nila ako, pati yung, katulad nga, yung pagbibitaw, ayaw talaga, sinabi ni Butchoy. Sabi niya nga, hanggat nabubuhay siya, hindi daw talaga siya papayag na ako magbibitaw. Naiyak nga ako nung pinuntahan ko siya, may sakit sa hospital. Na, alam mo na, mga nakasama natin mga mahal natin Opo, yan. tama. Ito naman po, ma'am, sa mga struggles natin dito sa farm naman tayo. Sa Baguio story naman po tayo, ma'am. Bagyo. Sa Baguio, yung napagkwentuhan natin. Yung Bagyo naman, experience ko na halos namatay ako, 200 heads yata. Yan. Napakarami. Dami. 250. Parang ganun, ewan ko. Basta marami talaga, as in. Na-devastated talaga. Yung may farm ako sa Tanawan, Batangas. Talagang grabe yung bagyong Glenda na yun. Na para daw, ang sabi ng tao, parang twister daw na, para daw, ano ba yung tawag? Parang twister yung Sa mga rides. buhawi ba tawag doon? Buhawi. Na bagsak ang gate mo, bagsak ang puno, yung mga ganun. Mga manok mo, nadaganan. Talagang Lahat ng wala TV. na kahit mag-save sila, talagang grabe. Dumating sa point na pinabayaan na nila, iniwan nila, nakisilong sila sa bahay ng may bahay na, sa Opo. kapitbahay kay Mang Doming noon. Kasi naranasan na, nakadive na raw silang ganon. Talaga daw grabe Sobrang yung lakas. bagyong na yun. Oo. Yung mata nandun sa amin sa Batangas. Sabi ko, hindi, tama naman yan. Okay lang kasi manok. Okay lang kasi buhay nyo importante. Oo. Kasi nung inumusta ko, tapos kinabukasan pumunta ako, talagang natulala ako, naiyak ako. Parang patay. Sabi ko, ubos. Ubos talaga ako. Sabi ko, Diyos ko, nag-ano ako. Kasi yung mga pinamili ko, nandun. Yung breeding ko, nandun. Yung gastos ba na hindi pa na... Parang alam mo yun, yung parang nakocover. gumuho ang mundo mo. Na iniikot mo, tapos parang kahit sa bagsak na puno, titignan mo, may buhay pa. Yung may nakuha pa nga ako, yung broodcock ko noon, sweater na nakita ko talagang puro buhangin na siya, nadaganan ng punong kay Mito. Tayo na nakita ng tao ko, ay ma'am, ito, ano buhay, dali. Diyos ko, awang-awa ako, talagang kinuha namin na puro buhangin na talagang, ay kung ako buhay pa, Diyos ko, talagang awang-awa ako, kung yung broodcock ko to, sabi ko, Diyos ko, alam mo yung feeling na nakakaiyak, pag nai-imagine ko, kasi ang, yung Tanawan na yan, sarili ko talaga yan I mean, nakakaiyak, dahil talagang pera ko yan. Kumbaga doon ka bumuhos, ma'am. Oo, tapos biglang nagkagat na ikakaiyak, di ba? Parang hindi ko kaya. Parang paano? Kaya naunawaan naman ako nung may-ari. Bibitawan na po. Parang hindi ko na po talaga kaya. So paano po kayo bumangon doon sa... Yung natira, ayun, umupa na lang kami somewhere sa Rizal. Yung tira, ayun. So nagsimula uli ako. Tapos, ayan na, marami namang tira Dahil, tapos, ayan na, punta na ako sa, alam mo na, mga kaibigan natin. Sabi, attorney, Sang, kailangan mo. Sabi ko, attorney, sabi ko, kasi sabi ko, syempre, magsisimula ako, parang, nanambero parang, paano ba to? Parang, ang bigat, di ba? Ay ko, pahiram naman ng baldado mo dyan. Yung baldado mo. Ano ba gusto mo ko? Gusto ko yung yung parang white leg na, yung may palong, yung ang tawag na. Sabi niya, yung John Bishop. Ay ko, oo, sabi. Yun ang Martin. Kunin mo yun. Ganyan. Tapos, ayan. Sabi ko, babalik ko na lang sa'yo pag natapos ko. Hindi. Sa'yo na yan. Sabi niya, ay ko naku, love na love talaga kita. Dagdagan mo, ano pa? Ganyan. Ganun siya sa akin. Tapos, halika, sakay. Sakay ako. Ikot.
Tapos sabi ko, eto na yung mga breedingan niya. Ang dami. Dami. Kasi breedingan niya yun eh. Meron siya nakita ngayon na dalawang flying pen yun eh. Opo. Isang 7 na inahin. Isang 7 na inahin. So, 14. Pero parehong golden boy daw yan lahat na sweater. Pero iba yung parang feather, di ba? Sa inahin. Kasi, di ba, pag sweater, iba eh. Parang meron parang Opo. brown lang na meron Opo. parang malight na pero golden boy daw yun. Kasi imported yun na parang yun na yung mga parang ewan kung inanak na yun na island born na ganyan. Pinakuha lahat. Dinala doon sa ano. Wala akong alam. Kasi nilamnam ako yung baldado. Ganun. Opo. Kasi wala akong parang ayoko hindi ganun naman kakapal ang mukha ko para humingi naman ng ano. Kasi alam ko naman mga breeder, syempre bentahan niya. Opo. Mga ganun. So, hindi mo lang in-expect, ma'am, na ganun ang na ganun ang binigay tulong. niya sa akin. Yung golden boy sweater niya. Talagang, alam mo, nakakaiyak. Parang, sabi ko, grabe. Ang laking tulong nito. Magkano to, di ba? Sabi ko, ganun. Nung nakasurvive na ako, tapos bumalik ako para mag-infuse sa mga infusion na, ayun na. Nagsusok na ako talaga ng pera sa kanya. Talaga kasi hindi, alam mo naman yun eh, ayaw magpapabide sa akin nun eh. Ayaw talaga, pero alam, Martin, magkano babentahan niyo ng gano'n? Nako mo, Martin, magkano babentahan niyo? Naku ma'am, 75, mga ganun daw. So may idea na ako sama. Meron ng time na may pera ako nun, tapos meron akong parang 80,000. Galing ako ng Davao nun. Talagang, aalis sila ni Mayor nun. O Sam, may lakad lang kami, basta ikaw na bahala. Diyan ka na. Naku, ang ginawa ko talaga, may inaabot ang pera, ayaw tanggapin. Ang ginawa ko, isinuksok ko talaga sa ano niya, sa bulsa niya. Ikaw, sige na, lumakad ka na, alis na kayo. Basta dito lang ako, basta, dyan na yan. Ginano ko talaga. O, alam niya, kilala naman ako ni attorney. Pag meron ako, nagbabayad ako. Bumibili ako. Kaya pag Pinabayaan lumapit po ako. kayo, hindi rin kayo hinihindihan. Ay, hindi. Never akong napahiya dyan. Ultimo yung kapatid niya kasi Sir Nito, bait din eh. Pag kayo, oy, ang ganda nung ano, yung baldado na yan. Gusto mo, hindi mo. Gano'n, nakuha mo. Mga Mendoza is very ano sa akin. Tapos yung mga kapwa ko endorser sa LDI, yung SL, Mio Mari, mga ganon. Ayan, mga nabilhan namin yan. Kasi kailangan mo mag-infuse eh. Sa ano po, speaking, sa mga hindi po nakakaalam, saan po ba yung farm ni Ma'am Osang? Yung sa ngayon, nasa Maragondon. Maragondon, Cavite. Kaya lang hindi ako talaga nagpapapasok ng buyer kasi makaka-acquire lang sila sa akin ng mga manok sa mga expo, Sa mga seminar, ganon. So ito ma'am, may papanoorin lang po tayo kasi nagkaroon po kami dito ng isang episode kasama si Ma'am Rona. Ma'am Rona Bolser. So meron siyang binanggit dito ma'am na ito panoorin po natin. Magkakaroon lang tayo ng konting reaction lang mama dito sa panoorin okay. natin. Ayaw nyo makalaman. Yung nag-iisang kontrapelo nyo, sino po yun, man? Kontrapelo ko. Hindi, ang ayaw ko makalaban yung kapwa ko babae. Hindi ako lumalaban sa kapwa ko babae. O guys, si Ma'am Osang, syempre, hindi dahil magaling yung manok niya. Kundi dahil kapwa ko siya babae. Respect. Respeto. Ay, kahit dati yung pagka yung pinapapago ko, halimbawa, manok ni Ma'am Osang yung kalaban, or manok ng babae. Kasi meron isang babae na naging kaibigan ko eh. Yung asawa niya, may farm, tapos parang namatay yung asawa niya din. Limutan ko yung pangalan niya. Sa Pasay siya kaibigan ni Butchoy. So, yung manok niya, makat sa ruweda, tapos pinapapago ako. Nakita ko babae yung may-ari. Sabi ko, ayoko. Although, kursunado ko yung kalaban, di ba? Pero hindi ako basta babae, hindi ako lumalaban sa babae. Yun po ma'am, dito kasi sa Larga na Podcast, na-interview din po namin si Ma'am Rona. So, may mga binanggit po siya na katulad nyo po, isa ka sa mga idolo ni Ma'am Rona, isa sa mga idol, at isa ka sa mga ayaw makalaban o makatapat ni Ma'am Rona. So, ano po yung masasabi nyo dun, ma'am?
Hindi, natatandaan ko, unang-una ko siya talagang nakilala at nakita sa Pasay noon. May mga laban kami. Tapos sinabi niya, lumapit siya sa akin, nagpa-picture siya. Tapos sabi niya, idol niya nga daw ako, na somehow parang gusto niyang maging katulad ko. Opo. Sabi ko, ay, naku, thank you. Tapos sabi ko, hindi, basta kaya yan. Kasi, syempre, manok, di ba? Sabi ko, basta, nag-thank you ako sa kanya na, okay. Tapos, naging magkaibigan na kami. Tapos, na-invite ko siya sa NCA. NCA kasi mahal sa amin, di ba? Opo. 55-33, di ba? Yung sa kanya parang 11 ba? O ganun, o 22-11, di ko na matandaan. So, kumbaga, nagsuklian kami, pero deep inside sa akin, alam ko na mahal yung sa akin. Bumuwelta pa ako ng isa pang laban sa kanya. Na may palaban sila, uli, sinalihan namin yun. Bali, nagdalawang beses akong sumukli sa kanya. Ewan ko kung natatandaan niya yun. Pero alam ko kasi na, agrabyado siya kasi sinalihan tayo, NCA, mahal to, yung sa kanya hindi. Kaya nung sumali uli kami, sinalihan. Kasi sabi ko, salihan yung si Ma'am Rona uli para nagdalawang entry na tayo, kumbaga. Kasi yung una, mura. Tapos sumunod parang 22 yata or 33, parang gano'n na. Sinalihan namin. So nakadalawang sali ako sa kanya. Para nakasukli ako kasi bilang respeto ko rin sa kanya at naging kaibigan ko siya. Tsaka na rin, suporta na rin na. Oo, suporta din. Kasi kami, madali naman lalo na ako. Napakadali sa akin na imbitahan mo ako. Basta may manok ako or kung kaya ng bulsa ko. Opo. Pero kasi sa ngayon, talagang pili na, lalong-lalo na, kinausap ko rin ng mga tao ko. Ma'am, sakak na lang po kami lalaban. Tapos, ma'am, sana po, ayun sa kanila mismo yan. Sabi, ma'am, sana po, dito na lang po muna kami, Batangas, Laguna, Cavite, para at least dito lang malapit. Ayaw na po muna namin bumaba sa Maynila, like the Arena or mga NCL, ganun. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, sige, kayo bahala. Kung gusto nyo, sali na lang kayo sa mga no pot money, mga 3 hits, 2 hits, okay lang sa akin yun. Na no pot money, magkano lang, 5, 8, or 10 ang okay lang. Sabi ko, malay mo, makapremyo tayo, pang sahod nyo rin yun, pang food allowance, sabi ko, pang tustos sa farm. Sabi, sige po, sabi gano'n. Sabi ko, sasabihan nyo lang ako para yung service nyo, sabi ko. Kaya, sinusunod ko rin sila. Hindi na ako katulad dati na bigay ako ng bigay ng schedules. Lista nyo sa board. Lalabanan to. Ngayon, hindi na ako ganun. Kumbaga, naman. Marunong na ako. Tsaka natuto na ako. Siyempre, naranasan ko na yung alam mo yun, yung maubusan din, yung halaga ng pera, ganito pala. Na siyempre, pati yung financer ko, di ba? Nahiya na rin ako na palagi akong kumukuha sa kanya. Ganun. Ma'am, eto, partner, meron na tayong Ma'am Rona Buliser, meron na tayong, yung unang babae na sa sport natin, no? Ma'am Osang. Ma'am, ano po yung maipapayo nyo dun sa mga gustong magsimula pa lang, gustong sumabak sa sports natin? Actually, ngayon, natutuwa na nga ako Napakadami ng mga supportive wife. Mga babae. Marami na marami nang Opo. ngayon na sabungera like me. Kasi naalala ko, meron akong segment sa Eyewitness, 'di ba, kay Howie Severino, yung sabungera, that's me. Ayun, sa GMA. Parang marami nang sumunod or gumaya sa yapak ko. Even yung mga asawa ng mga seaman, yung mga gano'n na minsan magchat-chat sa akin, ganyan. Kasi kaya naman nangyari yun na sumasagot na ako. Minsan kasi hindi talaga ako sumasagot sa mga ganyan Lalo na hindi ko makikilala. May incident na na-scam kasi yung FB, ginawan ako ng FB page na nagbebenta daw pala. Ako yun mukha ko kasi nasa pero hindi So, talaga ako. ginaya na yung personality Hindi ako. 2 beses nangyari yun, iyak ako ng iyak. Iyak talaga ako ng iyak. Kasi yung scammer na yun, parang sabi ko, ang dami niyang niloko naman, di ba? Siyempre, galit na galit yung mga tao. Siyempre, ikaw ba naman,
Gano'n, meron pang mga basher na nagsabi sa akin, ang yaman-yaman mo. Ganyan. Ang dami mong pera, pagkita sa halagang 5,000 daw na inahin. Ganon, kinuha ko daw yung 5,000 pero wala naman daw dumating sa kanyang inahin. Alam mo, nagulat talaga ako. Iyak ako ng iyak. Nasasaktan ako sa sinasabi nila sa akin. Tapos sabi pa, meron pa raw na pinangakuan ko raw ng kwarto sa Resorts World doon. Ganyan. Nabibigyan ko. Tapos ganyan. Alam mo yun, hindi totoo yun. Kaya naniwala na ako nung itong kumpari ko, si paring Charlie Cruz, meron kasi sa taga Zamboanga Opo. na bumili sa kanya. Tapos, hindi lang pala sa kanya, pati daw pala sa akin. Kay Osang de la Cruz. May kausap ha, yung scammer nga. Nung biglang sinabi ni paring Charlie, teka, sandali lang, kumari ko yan. Hindi nagbebenta yan. Sabi, huwag ka munang magbabayad. Kasi ipapadala yata through Palawan Express, parang ganun, money padala. Piniit ni Sir Charlie. Tapos sabi, ganito, dapat ibinidyo call mo. Kasi sabi niya, pero huwag mong ipapadala dahil kilala ko, kumari ko yan. Hindi nagbebenta yan, hindi totoo yan, baka na-scam ka. Tinawagan ako. Sabi, Mare, nagbebenta ka ba ng manok? Sabi ko, pare naman, hindi. Sabi ko, bakit? Sabi ko, alam mo naman hindi. Mare, may scammer na ginagamit ang mukha mo nasa FB na nagbebenta ng manok. Eto, client ko, binentahan ko, pinadala ko yung manok, tapos kukuha din sa'yo. Magpapayad na nga ngayon piniit ko Naku, pare, tulungan mo ako. Umiiyak ako, pare, tulungan mo ako. Sabi mo, hindi ako. Hindi talaga, hindi ako. Piitin mo yan kasi naloko siya. Naku, yung pera niya, Diyos ko po, hindi po talaga. Sabi, kaya nga pinaliwanag daw niya talaga. Kaya nga eto, gusto ko rin malaman ng madlang people sa totoo lang, 2 beses na akong na-scam na may gumamit ng pangalan ko sa FB page. Mukha ako talaga, nagbebenta ng mga manok. Hindi po ako yun, kaya pasensya na po kayo. Makaka-acquire po kayo sa akin ng manok. Pag po may mga expo tayo, fiestag, o sa mga seminar ko, nagdadala po ako, ganun po. Kung natatandaan ko, no, itong murong ko, 1 beses lang ako may nagpapasok na bayar. 1 beses lang talaga sa buong buhay ko yan. Dahil nga talagang gipit na gipit. Yung kailangan namin pang tustos, ganun. Pero hindi na naulit yun. Dahil nagbilin talaga ako, walang-wala na talaga makakapasok at hindi na mauulit yan. Kahit pa paano, igagapang ko pa rin yan. Ayun yung po. pagmamanok na yan, ayoko. Ang pagbebenta, fiestag, mga expo, doon lamang. Hindi nakipag-transact si Ma'am Osang Hindi. sa Facebook. Kaya wag po kayong maniwala. Kung gusto nyo po, i-video call nyo na lang po. Yun Mas ang maganda. maganda. Yan ang maganda rin. Para nakadirekta po kayo kung sino yung kausap ninyo. Sa lahat po ng mga mamimili, please lang po, umiwas po tayo sa mga scammer. Napakadami po. Ano po yung masasabi nyo dun sa mga scammer naman, ma'am? Kayo, may karma sa inyo. Na kumita man kayo sa ginawa niyong kawalangyaan, tandaan nyo, ang buwelta sa inyo niyan, malaki ang karma sa inyo, sa buhay niyo, mararanasan niyo po yan. Tandaan nyo. Yung salitang Marikenya po, ma'am. Po na. Mga yan. Pati yung sa Bicol, meron pa. Sa Bicol, worth 200 plus thousand na ang ginamit si Gob. Ginamit. Tinawagan pa ako, nagkunwaring siya si Gob. Ako naman, syempre, pamangkin ni Kamso, di ba? Opo. Kasamahan ko rin, di ba? Yung si Kamso, di ba? Yung nag-entry no. Pamangkin niya yan, yung governor doon, di ba? Opo. Binigay ko, pinadala ko yung manok, walang bayad, yung pala, scam na. Naku po. Wala nang bayaran, lahat, ang dami. Ako pa nagbayad, sinakay ko pa sa bus para papuntang Kamsur, lintik na yan. Kaya po, ko na talaga. Bahala na kayo sa buhay nyo, sabihin nyo na, ang sungit ko o mataray ako pagdating sa pagmamanok, kung naranasan nyo lang naranasan ko, iiyak kayo sa hirap. Ang dami, naloko na po ako, kaya pasensyahan na po tayo talaga. Kaya nga minsan, take it or leave it na, ayan na. Tapos kung ayaw, kunyari sa expo, kung natira, ibalik na yan sa pinapabalik ko. Na ganun ko. Kasi hindi sa masungit o kundi syempre, ang dami ko na rin, di ba, experience. Hindi naman ganun ka dali o hindi naman yan hinihingi ang pagmamanok di ba? Tama. Ang hirap magastos yan sisiw pa lang, itlog pa lang, gastos mo Gastos na na yan. Pagkapisa niyan, gastos pa rin. yan. Hanggang sa ilalaban mo. Patuka yung mga gamot para kang nag-aalaga ng bata.
patak ng patak yung pera niya. Parang, Diyos ko po, walang katapusan to. Di ba? So, eto ma'am, tinawag po kayong Reyna Rueda ng Masang Pilipino, ng Masang sa sports natin. So, sino naman po ang nagtawag sa inyo? Baka gusto niyo pong ikwento. Yung nagtawag sa inyo ng okay. Rose Among the Thorns. Itong The Rose Among the Thorns si Secretary Santiago. Yun. Kasi nasa, kami nun kumbaga, NCA circuit yan, kumbaga, sa mga big time nun. Wala pa nun. Kasamahan pa rin namin yan, sina paring Atong, no? Jojo Cruz, lahat yan sila, mga NCA member yan Wala pa ang UFCC. Hanggang sa tumiwalag na nalipat na ng UFCC, that was year 2014 yata, sa Roligon. Kasali rin ako doon. Yun, kauna-unahang nag-champion dyan. Ako, 2014. Alam ni na, Congressman Sani Lagon, Opo. si paring Atong An, ni paring Eric, talaga, ayun, ako kauna-unahan yan. Hey, ma'am, speaking Yun ang of- kwento, partner. Ha? Yun ang kwento yun ng ang mga kwento. bansag kay Ma'am Osang. So, The ito Rose Among the Thorns. Ito po, Ma'am Osang. Dito na lang po tayo sa mga lagi naming tinatanong sa lahat ng mga naging guest namin dito. Sino po ang isang breeder na hinahangaan nyo po? Bukod sa inyo. Bukod sa inyo. Ay, syempre si Atty. Mendoza, ano ka Yun. ba? Ay, Diyos ko, mentor ko yan ay, talagang lodi ko yan. Malaki ang utang na loob ko din kasi sa kanya Tsaka, tinuring niya akong pamilya, tinuring ko rin talaga silang pamilya. As much as possible, ayoko talaga silang makalaban. So, sa pagiging breeder niya po, ma'am, ano po yung hinahangaan nyo? Bukod dun sa pagiging mabait na tao, sa tulong. Unang-una, talaga namang ang galing niya na pagdating sa pagmamano. No doubt naman po. Kilalang kilala talaga siya. Pati materyales. Basta, hanga ako sa kanya. Quality din. Quality talaga. Di ba? Quality naman talaga Tama. Mga Mendoza family. kung sa hinahangaan naman, ito naman partner, yung inunopay, sa tingin nyo inunopay nyo po? As much as possible kasi hindi na ako nag-nonopite. Pero syempre, sana, ayoko nga silang makalaban. Sino po sa isa At sa mga Mendoza, like Dito Mendoza or Atty. Mendoza. ganun. bukod dun sa Fantastic, bukod dun sa Syempre, si Ma'am Rona rin. Kasi, syempre, ilan na nga lang kami. Tapos, di ba, ilan na respeto lang na. kami. Tapos, naging kaibigan ko siya. Mabait naman siya sa akin. Mabait. Talagang, pag nagkita kami, kahit sa expo, kwentuhan din, ganyan. So bukod dun sa kanila, ma'am, lahat labang ka na dun. Hindi kasi, nasanay na ako. Dahil, I remember, nung may circuit pa tama. Yung meron pa tayong pitmaster, no? Di ba, sa resorts, parang sinabi na kung sino may gustong may Opo, katanungan. Nagtaas ako ng kamay nun. Nagtanong ako. Sinabi ko, kung natatandaan ko, ang sabi ko, pare, itatanong ko lang, ever since na sumali kasi ako dito, tinuro ko silang lahat puro kayo ang kalaban ko. Wala ako. Sabi ko, pare, pwede bang bigyan nyo naman ako ng kalaban na yung outsider, yung parang, hindi, kasi Iba naman na. puro kayo ang kalaban ko. Wala akong nakalaban na na iba. Na iba. Tinuro ko talaga sila lahat. Tapos, naintindihan ko na, nung sinagot niya ako, Mare, ganito yon, sabi gano'n. Kasi kami dito sa Team Alpha, sabi niya, lahat kami obligato tig sa 10 entry. Mare, kung napalaban ka sa amin, kay Gob, kay parang Eric sa akin, o puro Team Alpha kay Congressman. May time na hindi amin yon, finance lang namin. Kasi, intindihin mo, obligado kaming tag sa 10 entry. So, kung nyari, dalawa lang ang amin dyan, yung the rest, puro finance yan. Kaya, ganun ba? Ngayon, sabi ko, naintindihan ko na, okay na. Laban na. Sabi ko, fight. Ayos na. Sabi ko, okay na, pare, fight. Laban na. Hindi na ako no questions asked. Yun. So bago tayo Madali magtapos, akong kausap. yun. Bago po tayo magtapos, nandito tayo sa ating paboritong segment dito sa Larga na Podcast. Ito yung shout out portion, Shout pare. out portion. Eto na. Sige, basahin mo muna bago tayo magtapos. Ayan, ito, about Idol Breeder. Pa-shoutout po sa
Bordok Backyard. Keep it up, larga na. Galing kay at Perdi Buenas 8495. At ayan, si Sabong Idol TV Canada. Canada. Always watching here from Regina, Canada. Pa-shoutout po sa farm ko. Hammerfoot Game Farm from Talacogon, Agusan del Sur. Sana si Don Ramon Montipiero naman, Banahaw Game Farm po. Maraming salamat. Yun. At eto naman si Sir, ayun, hindi ko na babasahin yung neto. Boss, pa-shoutout naman. Lagi akong nanonood sa podcast nyo. Salamat. Madami akong natututunan sa pagmamanok dito. Yun. Maraming salamat po. Suki. Ayan, sige. Ito naman si Chard Serep Dante Cone. Nok na eh. Ayan. Watching mga boss. Mabuhay po kayo, Sir Pau and Marv. Ayan. So ayan kay Amelia Salinas 2719. Good day to all of you. Rodney from Baseco, Manila. Ito yung sa dati nating episode. No? Yung magaling talaga explanation ni Marvin Ayuste. Iba ka, idol. Sana bigyan mo kami ng manok from Davao, Samal Island. Yun, ito. Idol ko rin to eh. Ayan Ace Leorena Aguilar. Tama ba yung basa ko? Ang galing ng host na ito. Oh, magaling talaga yun, boss. Idol ka rin yan. Alam mo na kung sino yun. Nakuha mo ang mga info na gusto namin malaman. Ayan, kudos to you, sir. Sir Migs. Ayan, si Luke Jasper naman. Roy Bongoyan naman po na taga Davao from Cowsville King Farm. Yun. Si Ma'am Budget naman daw po ang susunod nating anuhin dito. Kumari ko yan, si Ma'am Budjit. Shoutout natin si Ma'am Budget, ma'am. Hi, Mare. Mare Budjit, bunso. Ayun. Galing kay Josh Garsuta, Kari Chua naman po ang next. Ayun. Maraming at gaya nga ni Ma'am Osang, isa sa mga laging hinihiling sa amin dito. Pipilitin po namin na mapagbigyan kayo mga idol namin. Ngayon, ito sobrang galing Idol Jun Durano. Past years ng MBC, 24 manok, 2 entries, champion din. 23 ang ipinanalo. Napakagaling Isa lang talaga. ang talo. Oo, si Boss JD. Yan, proven na talaga yan. Ang dami, no? Very professional mag-interview. Super ganda ng batuhan ng idea. Salute sa larga na. Congrats, the champs. Yun. At sobrang bait pala ni Mr. Jun Durano. Para happy lahat sa larangan ng sports natin. Ayan, merry ang Christmas ng lahat. Ito yung nag-champion sila. Parang solo, no? Yes, ang dami, no? Ang daming Grabe. pera. At yun, kaya biniyayaan Boss Jun Durano kasi ang bait mo, hindi ka selfish na tao. Salute on you. Iniisip mo rin ang iba. Yun. Sana tuloy-tuloy pa rin po ang inyong podcast. Ayan, lagi na. Kay Feya. Oh, ito, pare. Oh, ito pa. Sir, from Mindanao Marami. kami na followers. Sir, interview nyo. Madlambayan Brothers, palagi na namin naririnig sa mga episode ng podcast ninyo. Yun. May nasisikapin natin yan, ha? JHJR Booking Si Services. Totot. Ayun, mahaba. Mahaba. Gusto ko itong sharing topic about sa usapang pagmamanok. Marami akong aral na nakuha at malaking tulong ito sa mga bagong nagsisimula para sa industriya. Pag walang nagsisimula kasi di tayo lalago at dadami. Ika nga, mas dumarami, mas sumasaya, mas challenging. Ayan. Walang magaling at makaka-perfect sa lahat nakaranas ng talo. Totoo naman. Ayan, ito naman si Chim Meradred. Ayan, 8203. Walang tapon yung bawat sagot sa interview. Lahat informative and honest advice. Salamat. Napaka-humble ni Sir Marvin Ayuste. Yun. At yan, another good episode. Pa-shoutout kami. Mr. Ramon Villamin na ibang level yung black niya. They called Black Aswang from Cabanatuan. God bless. Laga na. Ayun, nakakabata talaga ang pagmamanok. Ayan, hearing from him na 54 na siya, hindi halata sa kanyang itsura. Talaga naman. Eto, I'm sure, dito sa episode na to, sa ating episode kasama si Ma'am Osang, talagang hindi lang ganito siguro kadami ang Marami. mensahe na nakukuha natin. So ayan, bago po tayo magtapos, ayan, nagpapasalamat po kami sa lahat ng tumatangkilik pa rin sa Larga na Podcast. At bago namin tapusin to, mga senyores,
Ma'am Osang, any parting words from to your followers, ma'am? Unang-una, magpapasalamat lang po muna ako sa Larga Na Podcast for inviting me over here. Yes po. Tsaka sa mga kapwa ko, mga sabungero, tuloy lamang po at yung ating pangarap, yung ating passion sa pagmamanok, isa puso po natin. Pero ang sport na to, sabi nga daw, ang natutunan ko kay Butchoy, wag na isama yung puso't damdamin dito, basta manok-manok lang. Magsisimula po tayo, pero magsimula rin lang tayo na sa quality na bloodline. Hindi naman kailangang marami or malaki ang farm mo, kay backyard ka, kay hindi, pare-pareho lamang po tayo. Ang sabong, weather po, may panalo, may talo. Tama. So, ayos na tayo. So, ayan na mga senyores, maraming salamat po at abangan nyo ang susunod naming episode, ang episode 33. Maraming salamat po. Ang haba ng podcast na to, ma'am. Ano